magandang hapon. I-demo ko sa inyo paano gumawa ng or paano itong ating payroll system na bago. So, mas pinadali na ito. Una, pwede mo na rin siyang ma-access via sa app natin, sa JSF app, at pwede mo rin i-direct ang i-access doon sa ating Google Drive. So, una, tuturo ko paano i-access sa ating JSF app. Okay, so sa laptop, pwede rin i-install yung JSF app kaya ng cellphone. Kung sa cellphone, parehas lang din ang procedure. Okay, open the JSF app. Tayo natin mabukas. Okay, nandiyan na yung JSF app. At nakalagay dito sa may warehouse crew. Click nyo yung warehouse crew. At makikita nyo na dyan yung prepare weekly payroll. So, i-click nyo tong prepare weekly payroll. Yan. Nakalagay na dyan. Step 1, step 2. So, step 1, verify muna natin yung attendance ng mga crew. So, take note, hindi pwedeng mag-skip. Kailangan step 1 muna. Okay? So, click mo itong verify attendance at automatic pupunta kayo sa database ng ating employee attendance tracker. Okay. So, ito yung ating employee attendance tracker database. So, dito, automatic yan dito, nag-update yung mga sinesend na mga supervisor. So, yung sinasabi ko sa inyo, kailangan i-review nyo mabuti yung sinasubmit nyo dahil pag mali ang sinubmit nyo, mali na rin ang ating attendance. Okay, pagpalagay na natin lahat yan tama. So, wala kayong gagalawin dito sa sheet na ito. Sheet 1, wala kayong gagalawin dahil ito yung database na automatic. So, dito kayo sa for payroll reference. Okay? So, wala rin kayong ibang gagalawin dito dahil nakaprogram na ito. Okay? Ang gagalawin nyo lang dito ay itong color yellow na start date at end date. Yung overtime rate natin, naka-fix naman na yan, 25 pesos per hour, saka yung late, 1 peso per minute. So, yan lang ang gagalawin nyo. Ngayon, nakaset na siya January 5 to January 11. So, automatic yan. Yeah. Based sa mga sinubmit, yan na yung number of work days ng mga empleyado. Automatic na siya. Okay? Pati yung overtime, automatic na rin yan. Let's say, halimbawa, yung nakaraan, nung December, let's say, nung December 29 to January 4. So, i-double click nyo lang tong start date. Double click, may calendar. Click nyo lang, January 29, and date, let's say yung January 4. So, automatic siya na nag-update. Okay? Automatic siya. Ngayon, wala na kayong ibang gagalawin dito. Pwede nyo na tong i-exit. Once na mabago nyo na yung date, pwede nyo nang i-exit or pwede naman hindi. So, balik kayo dun sa app. Dito kayo sa step 2, update payroll form.
Tayo nyo magbukas. Okay. So, ito na yung ating payroll form. So dito kayo mag-i-input sa sheet na pangalan ay input here. Ngayon, syempre, i-update nyo tong mga data dito. So, dito nyo yun, hindi nyo na kailangan pumunta doon sa naunang file sa Employee Attendance Tracker. Dito nyo na lang tingnan sa may, ito, for payroll reference remote view. Linagay ko na yan dyan. So, automatic din yan. Ito, hindi nyo to pwedeng i-edit dahil naka-remote view lang ito. So, kung ano yung data doon sa naunang file, doon sa Employee Attendance Tracker, yun din ang magdi-display dito. So, tingnan nyo to. Binago ko yung date, December 29, January 4. So, parehas na parehas. So, hindi nyo kailangang i-edit itong sheet na to. Ang purpose lang nito is reference para mabilis na lang kayong lagay ng data dito. So, pwede nyong, halimbawa, itong mga workdays. Pwede nyong i-copy yan. Okay. Copy. Punta kayo dito sa input here. Dito sa pinakauna. Then, right-click nyo. Paste special values only. Values only dapat hindi formula or ano. Values only. Yan. Okay. Pati yung overtime pay. Drag nyo yan. Right click. Copy. Punta kayo dito sa input here. Punta kayo dito. Paste special values only. Okay. Take a wait. Ba't hindi nag-peso? Copy. Paste. Values only. Okay. Nawala yung peso sign. Pero okay lang naman. So, automatic na rin siya. Naka-program na yan. So, dito, manual nyo nang i-input yung penalties. Itong late and absent, automatic na rin to. Nandito na rin. Ika-copy nyo na lang din. Okay, copy. Then, natin nyo dito. Paste values only. Okay. Then, automatic na siya. Okay. Then, i-update nyo na lang tong dito sa payment mode kung may mga crew na gustong cash. So, pipili nyo lang kayo dito. GoTime, GCash, Cash, Maya. Okay. So, halimbawa, ito. Cash siya, cash. So, ito, automatic na to. Automatic niya nang i-compute yung lahat ng cash. Halimbawa, ito rin, cash. Ano to? Maya to dati. GoTime. Wait, i-end natin.
So, automatic yan. Halimbawa, itong mga GoTime na to is gagawin nating cash. So, automatic siya. Automatic. Wala na kayong baguhin dito. Dahil may formula na yan. Automatic na. And, ang purpose nitong okay for payment na to is chine-check niya pag valid lahat ng formula. Pag meron kayong nagalaw dyan na formula at hindi nagtugma yung total saka yung mga nakalagay sa dito sa cash saka online, so pupula ito at mag-a-appear na please review again. So ibig sabihin may mali, meron kayong nagalaw sa formula. So indicator lang to. Okay for payment, ibig sabihin okay lahat, tama yun. Okay, ibalik natin GoTime. So, ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag-update ng ating payroll. Tapos, kung kung okay na lahat, saka nyo siya i-duplicate. Medyo baliktad to sa proseso nung nakaraan, di ba yung nakaraang payroll natin, duplicate muna bago update. Ngayon, update muna bago duplicate. Okay, so tapos na tayo, saka natin i-duplicate. Okay, so saka natin i-rename ng week. Halimbawa, week 2 na ngayon. Okay, halimbawa January ano ba? January 11 ngayon. Kunwari lang. January 11, 2025. Okay. Then, okay na. Ako na lang ang maglalak niyan pag final na. Okay. At huwag niyong kakalimutan baguhin din itong date dito sa taas. Okay. And then, pwede nyo na siyang screenshot. Okay. Screenshot nyo na. Oh. Tapos, isend sa ating GC para ma-transfer ko na yung payroll. So, ganun lang kadali. Okay. I hope na sundan nyo yung aking demo. Maraming salamat.